muli ng Panginoon at tayo muli nagkakasama-sama. At yun yung pag-uusapan natin ngayong umaga, no? Yung ating pagtitipon. Ano ang essence ng pagsasama-sama? At isa ito yun, no? Let us encourage one another. Meron kaming mission trip sa Solway, Sorsogon, sa church natin sa Sorsogon. At isa sa natutunan ko roon ay yung pag nandun ka kasama yung mga kamanggagawa, masaya. Kasi yung ating manggagawa roon, siya yung pinakamalayo sa lahat, no? Si Pastor Hener. Yung church niya ang pinakamalayo, malayo Marikina, pero madali puntahan. Pero yung Solway, Sorsogon, kailangan mo ng 14 hours. Pag mabilis, mga 11, ganon. Napakalayo talaga. Hirap na biyahe, kasama si Joy, si Jeng. Alam ko nahirapan sila. Pero mas nahirapan ako kasi nakasandal sila sa akin all the time. Natulog. So, si Pastor Hener natuwang maigi. He was motivated and encouraged dahil sa presence ng mga pastors na pumunta ron. Ang ginawa lang namin, magsemento at magbisita. No? Sinemento na namin yung lugar. Tapos binisita ng mga miyembro. Tapos nagbigay ng school supplies sa mga bata. Maraming bata ron na binigyan namin ng school supplies. So, merong motivation pag ganyan, nagsasama-sama. May encouragement. Yung presence lang namin as a mission team, no? Ang tawag ko nga COH servants, no? Yung presence ng mga pastors, talagang source of encouragement na sa ating mga missionaries doon. Natuwa sila talaga. The last time I went there was last year, June 10. But just imagine, isang taon bago sila nakita ng ibang manggagawa. No? So, nung mabisita sila, talagang masaya sila. Tingnan yung picture na to. Yan. We eat together. Ito yung munti nilang simbahan. No? Ayan yung munti nilang pinagtitipunan. Kaya madali masementohan dahil parang ganito lang din. Parang ganito lang din. No? Tapos siyempre, ang nalungkot siya, nung nagkaroon ng eleksyon, yung mga miyembro, dahil mga bata pa, inuna yung pagkakampanya. So, walang dumadalo sa church. Kasi yung naging kalungkutan niya itong mga nakaraan, dahil sa eleksyon, maraming miyembro hindi na pupunta sa simbahan. So, kaya sabi ko sa kanya, sige, magbisita tayo. Puntahan natin yung mga miyembro. At ang lalayo ng nilakad namin. Ang init, tapos ang layo. May dala pa kaming bigas dahil bibigay namin sa mga miyembro. Si Pastor Hener bit-bit yung isa bit-bit ni Brother Mark. Tapos naligaw pa kami, so dagdagay yung kalbaryo ni Brother Mark. So, pero masaya kasi nakatulong kami doon sa magagawa and we encourage those members na bumalik sila at sumama ulit sa pagsamba. Kaya nakakatuwa, no? Alam niyo po, ang Biblia ay may mga source of encouragement or motivation. Pero, iba pa rin yung fellowship of the believers, no? This fellowship provides even more encouragement. Tama po ba? Yeah. Ang tawag ko doon ay, yung nabanggit ko before na ito ay ministry of attendance. Once you are there, nakapag-ministeryo ka na. Bawa, kita ko si AJ, masaya ako, kita ko si Jen, masaya ako, makita sila. So those are, yung mere presence pa lang is encouragement. Tama po ba? Yeah. Sige nga, sadya pa mo uli yung katabi mo. Natuwa ka ba? Natuwa ka ba? Masayang magsama-sama magkakapatid. Kasama yan sa disenyo ng Diyos, no? Nakakapag-encourage pag nakita mo ang mga kapatid. According to the author of Hebrews, ito yung ating pag-aaralan ngayon. Kung nyo mapansin, iba-iba tayo ng book, no? Na parang Pauline epistles. Pero ito, hindi naniniwala ang maraming scholar na si Pablo ang sumulat ng Hebreo. No? Sabi na, pwede pang si Apollos, kasi magaling mag-preach si Apollos, or si Priscilla. Dahil si Priscilla nagturo kay Apollos. Si Priscilla is a good teacher. Nung makita niya si Apollos nag-preach, I think in Ephesus, nakita ni Priscilla, ako lang.
Hindi pa sakto yung turo ni Apollos, sige turuan ko pa. I-disciple ko pa si Apollos until such time na si Apollos ay naging effective preacher, pastor sa region of Achaia. Pag sinabi Achaia, nandun yung Corinto, nandun yung ibang mga iglesia na tinayo, pinundar ni Pablo. So ang paniwala, pwede si Priscilla sumulat nito dahil kung siya nagturo kay Apollos, well-versed siya sa Bible. Old Testament. Old Testament. Well-versed siya sa Old Testament. Because Priscilla and yung kanyang husband, si Aquila, are both Jews, no? Both Hebraic. So, pwedeng sila ang sumulat at hindi si Pablo. At dito makita natin yung kahalagahan ng spiritual discipline of fellowship. Di ba ito yung ating buong tema for the whole year? Stay connected to be fruitful. No? Tayo ay patuloy na maging malapit sa Panginoon. At siguradong kayo ay agree sa akin na mahalaga ang pagdalo sa pagtitipon to maintain our spiritual health. Sa malakas ng amen ko. Amen. Tama po ba? Nakita ka ba ng church doon, Patrick, sa Singapore? Hindi ka malayo siguro sa ito. Pero pag wala kang church, mahirap to maintain your spiritual health. Binisita ko si Brother AJ sa Malaysia. Ilang hakbang lang yung church doon sa kanya. Parang mega church, no? Magandang church, maganda. Lapit lang, ito yung condominium niya, mga ilang hakbang. Kabilang side, kabilang block, nandun yung church. Mahalaga! Mahalaga may fellowship. No? Dahil ito ay makapag-encourage sa iyo, makapag-motivate sa iyo. Isang amen po doon. Amen. At pag di ka na dumadalo, manghihina ka spiritually. No? Manghihina ka spiritually. Pag hindi ka disciplined to attend fellowship, corporate worship, manghihina ka. No? So, ito yung ating babasahin in Hebrews chapter 10, verse 19. And up to verse 25. Sige, basahin natin sabay-sabay. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, by His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. 22. Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, where God can be trusted to keep His promise. Verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And 25, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. From a New Living Translation. Yung sitwasyon ng mga sinulatan, most probably nga si Priscilla or si Apollos, masinulatan niya ay kailangan talaga ng encouragement kasi hindi naman dahil persecuted sila. Although, in the book of Hebrews, binanggit din ang persecution, pero hindi niya diretso sinabi na itong mga taong ito ay na under persecution, but because of weariness. Parang napagod na lang. Napagod na lang, gusto lang huminto. Okay? Ito yung sabi sa Hebrew chapter 2 verse 1, no? Sa MBB, Mabuting Balita Biblia. Kaya nga dapat lalo nating panghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. No, meron silang tendency. May tendency maligaw. Hindi pa sila naliligaw, pero meron potential na maligaw sila, huminto at mag-backslide. Okay? Kaya nga po, itong aklat ng Hebreo, ang tawag dito ay Book of Encouragement or Letter of Encouragement. No?
Yun ang tawag sa aklat na ito. Mabasa sa Hebrews chapter 13 verse 22. And let's read nga together. Sige nga, samahan niyo ako. I urge you, brothers and sisters, to put up with this message of encouragement, seeing I've Only written a short letter. siguro yan since, no? I've only written a short letter to you in this inconvenience, since I've only written a short letter to you. Pero mahaba siya, no? So, ang tawag dito ay message of encouragement, no? From Contemporary English Bible. So, the book of Hebrews is a letter of encouragement. At masarap tumanggap ng sulat na mayroong encouragement. Amen po ba? No? Sa akin, hindi na letter, no? Chat na. Di ba? Masarap tumanggap ng chat na nag-encourage sa iyo. Tama po ba? Pero parang mahirap tumanggap ng chat na naniningil ng utang mo. Pagising mo sa umaga, ay, magbayad ka na. Parang pangit yung umagang gano'n na. Pero pagising mo, may the Lord bless you. Oh. Di ba? Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat gano'n. Dapat pag mag-chat ka, naka-encourage. Amen po ba? Amen. Ito yun din ang purpose nung sumulat. Na encourage niya itong mga mananampalataya na ito at yung encouragement na yun matatanggap through fellowship. Sa pamagitan ng fellowship o pagtitipon-tipon. Ngayon, what sources of encouragement do we receive through fellowship? Ano ba yung mga yun? Number one, we encourage one another through the undeniable truth. Sa pamagitan ng hindi mapapasinungalingang katotohanan. Ano yung mga katotohanan ito na hindi kayang pasinungalingan na magpapatibay, magpapalakas sa ating pananampalataya? Because of the truth, we can boldly enter into God's presence with confidence and assurance. Hindi tayo mahihiyang lumapit sa Diyos. Hindi tayo alam niyo naman ang tao ganun ha. Ang tao pag nagkakasala, anong common response? Lumay. Magtago. Just like Adam, di ba? Kasala siya, ano ginawa ni Adam? Nagtago. Ganun din tayo. Pag may kasalanan tayo, hindi tayo lumalantad. Nagtatago tayo sa Diyos. Tama po ba? Nahiya tayo sa Kanya. Di ba? Marami tayong iniibitahan sa church. Ang sabi na, ayoko, masusunog ako ron. No? Feeling nila hindi sila, di ba? Pero, pag alam mo mga katotohanan ito, you are confident. Di ba? You are assured that you can draw near to God. Amen po ba? No? Mararanasan mo ang kanyang presensya. Number one, dahil sa dugo at katawan ng Panginoong Jesus. Because of His blood and because of His body. Ito yung ginagawa natin pag Lord's Supper. No, we remember His blood, we remember His body. Basahin natin. Hebreo 10:19. Sige nga po, sa Tagalog na natin basahin. Sabay-sabay. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Verse 20. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng taping at ang taping nito'y ang kanyang katawan. No? Malimit nating pag-usapan ang temple, right? Sa templo, may dakong kabanal-banalan at walang sino mang makakapasok doon. Ang high priest bago pumasok doon, kailangan magwisik ng dugo. Kailangan dugo. At sabi sa Hebreo 9:22 na Hebrews 9:22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Laging mayroong blood sacrifice for the forgiveness of sin. Okay? At sabi nga sa Hebreo din, napagod ng mga tao, taon-taon na lang. Naghahanap ng baka, naghahanap ng tupa, naghahanap ng kakatayin para sa kasalanan. Pero hindi napapawi ang kasalanan. But when Jesus died, He died once and for all. Amen. His blood is perfect. Amen. Amen? Ang dugo niya perfecto. Minsan lang at magpakailanman. Ang
ang epekto niya pangwalang hanggan. Hindi lang yun. Doon sa damong kabanal-banalan, sabi sa verse 20, look at that, mayroong tabing na pinakapal pa ni Herodes na hindi lang ganito kakapal. Dinoble niya pa. Para sabi ni Herodes, wala talaga makapasok diyan dahil pag hindi ka karapat-dapat at pumasok diyan, mamamatay ka. But when Jesus died, at sabi niya, it is finished, kahit gaano pa kakapal yun, nawahak. Pero dapat may replacement. Hindi pwedeng nawahak lang, walang replacement. Ano replacement? Mas dakila. Mas maganda. Ang katawan ni Jesus. Yung dating tabing, yung lumang tabing, nagpapaalala sa mga tao, makasalanan kayo, hindi kayo pwede rito. Pagpunta kayo sa Beijing, yung wall ng Forbidden City, kaya pangalan niya Forbidden City. Kulay pula. Yung ibig sabihin ng pula ay stop na. Hinto, hindi kayo pwede rito. Parang gano'n, hindi kayo pwede pumasok sa banal na presensya ng Diyos because of the curtain. Pero ngayon pwede na. Confident na makalapit sa Diyos. Saan ka sa inyo? Bakit? Katawanan ni Jesus ng tabi. Amen? At sa kanya, welcome lahat. Amen. Pag sumampalataya ka, makakalapit ka sa Diyos. Isang lakas na amen. Amen. So, siya ang dugo, siya ang tabi. Hindi lang yun. Dahil si Jesus ang pinakapunong pari. Siya rin yung magpe-perform ng pagwiwisik. Siya rin yung magpe-perform ng pag-aalay ng sacrificial na alay. Okay? Basahin natin verse 21, sabay-sabay. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Verse 22. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Pinapaalala ng sugulat sa mga mananampalatayang ito. Ginawa na ni Jesus lahat. Dito na makita natin 3-in-1 no? Siya na ang dugo, siya na ang alay, siya pa ang mag-aalay. Di po ba? Siya na yung dugo niya na. Katawan niya nang iaalay. Siya pa ang pinakapunong pari na mag-aalay. Ginawa na ni Jesus lahat. At sabi niya doon sa mga mananampalataya, sasayangin mo pa ba? Hindi mo sa katabi mo, sasayangin mo pa ba? Huwag na. Isang malakas ang amen po. Amen. Wow! Gano'ng kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Gano'ng kaganda ang ginawa niya sa atin? Kaya kanta kanina, sukdulang biyaya. Totoo yun. Napakasukdulan ng biyaya ng Diyos. Ginawa niya na lahat. Makalapit tayo sa Kanya dahil siya na gumawa ng paraan. Hindi kaya gumawa ng paraan ng tao. Siya gumawa ng lahat ng paraan. Kaya yung sarili, siya pa nag-alay. Di po ba? Kapag nagtutuusan, no? Ako na nga nagluto, ikaw na magugas. Yung tao gano'n no? Pero iba ang Diyos, gagawin niya lahat para sa iyo. Dahil sa katabi mo, para sa iyo. Amen? Dahil ang Diyos ay matapat because He is faithful. Si Diyos na matapat, Hebreo 10:23, sabay-sabay, malakas, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-anilangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Huwag kang titigil because He is faithful. Amen. Huwag kang manghina because He is faithful. Yes, we are weak, but He is strong. Amen? Tayo mahina, pero siya ay malakas. Tayo hindi tapat, pero siya ay matapat. Amen po ba? Tayo tumitigil, pero ang Diyos hindi tumitigil sa atin.
Hindi ka sinusukuan ng Diyos. Amen? Hindi tayo susukuan ng Diyos. Number 2, we encourage one another through love and good deeds. Na hindi lang sa katotohanan, kundi sa pag-ibig din at mabubuting gawa. Kapag nasa pagtitipon, isang malaking pagkakataon to show love to each other. Amen po ba? Amen. Di po ba? Mahirap lang dito sa atin, no? Dahil maliit yung lugar natin. Pagkatapos ko mag-preach, hindi ka naman kamay yung nasa dulo, eh. Kasi pag nagtayuan tayo, dito, wala tayong lugar, no? Pag-pray natin, magkaroon tayo ng malaking lugar. Amen? Amen. No? Ang COH Canlubang is a growing church, so we need a bigger place, no? Hindi naman buti na lang wala yung iba, no? Hindi naman ganun. No? Pero, mahalagang nandito tayo, nagpapalakasan. Amen po ba? Sabi niya, sikapin din natin gisingin ang damdamin, verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Okay, ang encouragement hindi lang sa salita, kundi rin sa gawa. Amen po ba? May ganun, di ba, na ang kanyang love language is hindi sinasabi. Tama po ba? May mga tao na may pinapakita ang pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Usually mga tatay ganyan. Mga tatay hindi vocal na. Love you na, bagamat merong mga ganon. Pero karamihan, yung mga lalaki, ang love language, service. Tama no? Tama no? Ganon ka ba? Love language, service. Ako ang love language ko, service. Alam ni Joy, no? Bagamat vocal din ako. Pero alam niya na love language ko ay. Kaya kahit hirap na ako more than 10 hours nakasandal siya sa akin, tulog siya lagi eh. Pero hindi ako aangal kasi gusto ko komportable siya eh. Kaya hirap, no? 10 hours nakaipit kang gano'n. Tapos lubak-lubak pa. Kung ba yung Quezon na yan eh? Kalsada, lubak-lubak naging kalsada. Hirap. Pero may gano'n. Ang love language ay service. Sa church gano'n din. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, ipakita ang pagmamahal. Amen? Amen. Amen. Okay, kahit sa loob ng church, ang Sunday fellowship dapat ay full gospel din. It should be both heard and experienced. Naririnig at nararanasan. Amen po ba? Pag may pumasok dito hindi mananampalataya, dapat maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen po ba? Magmahalan tayo sa bawat isa, ipadama ang pagmamahal, hindi lang sabihin, kundi ipadama. Okay? Ipaalam at ipadama. In what ways can we actively encourage one another in our daily lives? Hebrews 10:25. Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sa lahat mong
dakilang pag-ibig sa amin na nagbibigay ng encouragement sa amin to continue on, to keep on sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya. Panginoon, salamat po. Maraming pong salamat na mga katotohanan niyo, Panginoon. Drive us, Lord God, to continue magpatuloy sa aming pananampalataya. Panginoon, sa pagkakataong ito, idinadalangin ang bawat isa at tumugon din sa kanilang mga panalangin ng kanilang puso, Panginoon. Meron pa kami iba pang mga kapatiran sa iba-ibang dako ng mundo, Panginoon, di mahiiksi ang iyong kamay. You can bless them, Lord, kung nasaan man sila naroon. And also, Lord, dalangin din, Panginoon, ang mga may kahilingan tungkol sa karamdaman. Panginoon, magpagaling ka sa kanila. Palakasin mo sila at ipanauli ang kalusugan at kalakasan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Yung iba dumadaan sa pagsubok pinansyal, Panginoon, you are Jehovah Jireh. You are the great provider. Panginoon, hindi lang sapat, labis ka pa kumagpala. Iangat mo sa paghihirap ang mga anak mo ito upang maging embodiment of blessing to others, Lord God. Also, Lord, danahin din ang bawat isang naririto na may mga special prayers, Lord, in their hearts. Hindi nababanggit, tahimik na ipinapanalangin. Lahat ng iyon ay hindi lingin sa inyo. Nalalaman niyo lahat ng iyon at kayo ang siyang tumugon, Panginoon, sa iyong kapanahunan, sa iyong kaparaanan, sa iyong kalooban. Igawad mo ang iyong mayamang basbas, ang iyong mayamang bendisyon sa bawat sa amin. Nanawa, lagi kami pakapuspusin ng banal na Espiritong nanahan sa amin. Ipagkakaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin sa bawat araw na hindi pinagkukulang ang bawat sambahayan. Patuloy maranasan ang pagpapala ng iyong kalapitan, pagpapala ng kapayapaan ng isipan at pagpapala ng kagalakan ng puso ng bawat isa. At maingat nang ibalik lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.